Magandang araw po uli sa inyong lahat mga kamatyas. Narito naman tayo ngayon sa round number 2, day 1 ng kanilang bakbakan dito sa 9LX. At susunod na po natin yung round number 3. Pag-iisahin na natin sa video na ito. 2 games ang i-analyze natin. Puro laro ni Wesley. Matapos matalo siya sa round 1 kay Hikaru Nakamura. Aba, talagang bumuelta ng magandang nilaro itong si Wesley sa kanyang round number 2 and round number 3 at yan po ang ating pag-aaralan at sa end part po papakita ko sa inyo ang standing after day 1. Ang ginawa ni Wesley, nag G4. Okay, medyo iba na naman po yung kanilang randomized base pieces. Nag G4, orangutang to sa real chess. Nag G6 si Gary at nag F4, F5, nag-H3, suporta lang sa pawn. Knight B6, Knight B3, develop. Nag-D6, E4. Aba, talagang lubos-lubos ang pagpapaluwag ni Wesley sa kanyang space. Kinapture, Bishop takes E4, at nag-Knight F6, Bishop F3, Knight E5. Tineret ni Gary ang pawn sa F4 at nag-Bishop G3, dinipensahan lang. Nag-Knight B4. Aba. Tingnan niyo po yung knight, oh. Halimbawa, ma-touch move ka rito, mapa-A3 ka, oh. Knight A2, matikambing ka agad si Wesley. Pero, Rook A1 ang good move. Kung ako dito, mga kamatsas, pwede bang mag-castling? Hindi pwede mag-castling. Ba't ganon? Hindi ma-castling? Nako, nalito na ako sa randomized base rule ng castling, Hindi mag-castling oh. Nag-rook A1. Paano nga ba rule ng castling nun? Ba't ayaw mag-castling to? Gusto ko sanang i-castling para magbabaliktad yung tore at yung king. Tapos yung king, depensado na yung pawn. Pero hindi ko ma-castling Nag-rook A1, depensa sa A2. Nag-C5. Ayun na, bad move si Gary. Dapat daw po ay A5 ang tira dito. A5. Bakit? Sacrifice? Pag kinapture to, magbi-bishop A4. Naku, kalalim. Paano kung bumalik? Queen F7, wala. Medyo mahirap makita yung ganyang malalim Sacrifice pero ang lalim ng kapalit. Pero lamang ang black Grabing lalim ng A5 na yun. Kasi yung A5 mga kamatsas, kung hindi papansinin, mag-A4. Ba nakakailang kasi ma-atake yung knight sa B3. Pero C5 ang ginawa ni Gary, nag-D4. Talagang puro sagad ang tira ni Wesley ngayon nag-C4, atake sa knight, at nag-knight A5, bishop B5, dinipensahan ang pawn C4. Pero another bad move by Gary, dapat daw po ay Queen F7, depensa. Yan ang ipangdidepensa. Okay, pero balik tayo sa ginawang bishop B5, nag-Queen G2. Tinarget ni Wesley ang pawn sa B7. Ayun, tatlo na ang umaatake doon. Pero based sa accurate na gustong mangyari ng computer, A4 na pala ang tira. Paalisin na ang bishop at para mawala ang depensa nitong pawn C4 at halimbawa mag-bishop A6 to maintain the protection, mag-queen E1 naman daw para atakihin yung knight. Saan pupunta yung knight? Parang alanganin. Halimbawa ay hindi pwede sa D5, no? Kakapturein lang, capture. And queen E6, ayun, paki-imagine po. May ganon. At kung magda-knight C6 naman, may bishop at may knight dyan. Grabe, no? Mahirap na pala isipan talaga pagka fish random talaga. Balik tayo sa queen G2. D5 si Gary para takpan ang threat. And the knight E2, time to develop naman yung natutulog na knight. Nag-bishop A4, atake sa C2, B3 sinangga, and nag-knight to C6. Okay, hinabol ng tapatang exchange sa knight, pero bad move na naman. Dapat daw po is bishop D7, atras lang. Grabe, no? Balik tayo sa knight C6, pinapture, capture, and the castle. Ayun! Ang layo ng castling. Pag sa online, babanggain lang to Automatic magka-castling Ayun, dahil yung tore ay considered kingside rook, nilagay sa proper castle position sa real chess or ng real chess. Ayun. Kanina binabangga ko yung queen side. Ay, gets ko na mga kamatsas. Pakibalik lang po. Excuse me, no?
Nandito yung tore kanina, binabangga ko kasi pagka binangga ko yan, dapat yung tore sa D1 wala. O kasi pagka binangga yan, yung tore lilipat lang dito, hindi magpapalit yung king at tore. Correct, oo, naalala ko na yung rule of castling ng 960. Ganun nga yun. Kumbaga yung tore dyan, kung wala yung rook sa D1, pag binangga kong ganun, yung tore lilipat lang dito pero yung king, same lang sa C1. Ipoporma lang po sa castle queen side ng real chess. Gets ko na, naalala ko na. Ngayon lang uli kasi nagka-fishy random, tagal-tagal na eh. Ayun, at nag-rook D7, A4, time na para mamresure, pipigain na ang pyesa ni Gary. Nag-A5, sinangga. Yun nga lang po, itong A5 na ito ay medyo parang alanganin. Lalo na nandyan yung king sa queen side. Rook AD1, nag-castle. Ayun! O, tinan niyo po yung castling, o. Ibabangga ko sa tore, didikit ko, o. Pero yung king di nagbago, yung rook lumipat lang doon. Okay, naalala ko na po yung proper rule castle ng 960. Pero dito mga kamatsas, may binitawang isang tira si Wesley na talagang nairita ang mata ni Gary. Isinuko, ni-resign ni Gary, maaga pa lang. Wala pa ganong palit-palitan, no? Pakiguess nyo po yung huling bitaw ni Wesley sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita. Simpleng pitek, Bishop E1, no protection, walang pangsalba sa pawn A5. Lumalabas ay na-overextend pa yung pawn na yon. At dito po, sa pagkairita ni Gary, parang wala na siyang magawa, ni-resign na niya. Di na niya pinagpatuloy pa. Pero ito naman ang nakikita ko diyang forcing move eh. Yung knight A8, pag bishop takes A5, mag-B6, tapos bishop B4, knight C7. Parang playable pa naman. Yung nga lang, ayaw na eh. Nakaka-capturein din pala yung pawn sa C4. Wala na rin pala. Nakabitin yung bishop. Ayun. Tingin ni Gary, nung pagka-analyze niya, mukhang bugbog na talaga yung pyesa niya. Ni-resign na po. Okay, congrats kay Wesley. Naka-comeback siya, no? Matapos matalo kay Naka. At ito namang laro niya sa round number 3 against Levon Aronian. Isa rin pong very talented na magaling kumapa ng posisyon. Analyze natin. Black naman dito si Wesley, white si Levon. Ang ginawa, nag-F4. Okay po, iba na naman yung position ng randomized pieces sa baba. F4, kumbaga sa chess po ay bird's opening yan. F5, C3, C6. Ito na naman ang diskarte ni Wesley, yung ginawa niya kay Naka, no? Yung paulit-ulit. Pareho lang. Baka matalo ka na naman. Bishop D4. Okay, teka muna. Tiniretsong knight, wala nga depensa. Bishop C4. So, depensado na yung knight, pero itong bishop, threat dyan. D3, Bishop A6, parang nagpatempo lang si Wesley. Gets ko na. Grabe, diskarte ni Wesley. Na-imagine niya pa yon. Yung bishop mamaya, pagka-move ng pawn, halimbawa B6, ilalagay sa B7, parang nakafiangketo sa king. Queen D2, Knight E6, Bishop G1, D5, B4. G5, pinowersa na. Ayun na, ang atake. Nag-E3. Pero teka muna mga kamatsas, alamin natin ano mangyayari kung i-accept ang sacrifice pawn, diretso mag-E4. At saan pupunta ang knight? Obligado sa H1, ang pangit. Tapos magda-knight G6 muna, didepensahan, and later on, kukuhanin ng pawn sa G5. Yun. So, grabe, no? Grabe mga na-imagine ni Wesley dito, Nag-E3, depensa, knight G6, di nagdagan ng load ng pressure, at nag-knight E2, depensa, Queen D7, at nag-A4. Ayan, abang lang din si Levon. Timing, baka mamaya magkaroon ng mga hindi inaasahang B5. Nag-B6, G3, pasolid lang sa F4, Bishop C7, at nag-knight to D4. Knight takes D4, E takes D4, takes, and the rook, nag-castle. Kala ko rook D8. Parang tumira yung tore, nilampasan yung king Pero ang tunay po niyan is nag-castle queenside. Okay? Para ma-activate na yung tore. Bishop E3, talagang todo-todo support si Levon. Baka mamaya bumagsak yung kanyang F4 pawn. At nag-queen D6. Paramdam din naman si Wesley. Tatlo na ako.
Tatlo na raw ang atake. Knight B2. Questionable move by Stockfish sa tinira ni Levon. Dapat daw po is Bishop C2. Ayun. Paunti-unting progress lang ng development. Pero, okay, tingnan natin. Rook G8. Ayan, amba na si Wesley pagka umalis ang knight. Meron siyang control, attack sa G-file. Nag-A5. Na puwersa dito si Wesley to close with B5. Yun nga lang po yung bishop niya ay mistulang naging malaking pawn. Barado, kailangan i-activate yan. Bishop C2, Knight H4. Ayan na, may papasok ng Rook G2 at nag-castle queenside na rin. Again, itatouch ko po doon, magka-castle queenside. Knight G2, bad move ang ginawa ni Wesley. According to Stockfish, dapat daw Rook G2. Oo nga, yan nga ina-expect ko rin eh. Pasok di ba? Pag nag-Rook F2, patong doon, battery. Yan. Yan ang natural na pormahan naman lagi sa chess eh. Pero this position mga kamatsas ay nauwi na po sa normal chess position. Ayos na eh. Knight G2, Rook F2. Ayun, dapat daw po is Rook to F3 ang mas on point na tira na gusto ng computer. Rook F2, Queen E6, Teneret, Rook F1. Bakit? Bigay ito ah. Kasi hindi ma-capture yung knight na hanging kasi po ka-capturein, capture, bitin pa yung bishop. Okay? So, ang ginawa dito, paano kung ito capturein? Lalim ng ginawa ni Lebon ah. Queen takes pero may kagat naman doon sa G2. Takes. Rook D6. Knight D1. Ayun. Kaya binad mo ba ng computer? Kasi yung kaninang Knight B2, walang future dyan eh. Walang papasukan eh. So, maneuver at ilalagay po sa kapaki-pakinabang na square ang knight. Nag-Rook H6, Knight E3, at nag-King to D8. Paano kung capturein yan? Ganun lang. Tapos may bawi sa F4. Rook F3, Rook G1 check. Bad move. Bakit naman? Dapat daw is Rook H4. Atakihin yung pawn sa F4. Rook G1 check, Bishop D1, Bishop C8. Ayun, dinipensahan na yung pawn. Rook DF2. Hindi gusto ng computer yung mga kunat-kunat na nangyayari. Dapat daw po is, yun lang. Rook DF2. Yun naman din ang tira. Baka namali lang po ang Stockfish ng bad move. Yun din tira niya sa analysis eh. Minsan may error na gano'n nangyayari. King D2, Rook H4, Knight F1, Bishop F7. Dapat daw po is Rook G6. Grabe, ito na yung mga hangganan ng human mind. Ang hirap ng unawain yung mga ganito. Close ang position eh. Okay, takes. Bumagsak yung F4 kasi. Check. Doon, atake, kalikot, depensa, capture, Rook G4, and ayun naman, kalikot naman dun sa isa. So, yung position po ay kitang-kita equal. Check, Rook G7. Hindi po pwedeng kumapture ha. Grabe. Long collide yung tore. Parang may ganun na. Magkiking G2 na yan ha. Diba? Kakapture dito. So, pagka gumanon, may check pa. Pero pag ganyan, dito, equal pa rin. Equal pa rin. No? Magpapabalik-balik lang. Pag kinapture kasi yung pawn, di pwede. May check, sacrifice, kuha yung tore. Ayun, balik tayo. Rook G7, Rook A8, kalikot si Lebon. Hanap-hanap ng kalikot. Mukhang tabla eh. Pero iniiba ni Wesley eh. Gusto niyang ilaban talaga. Okay. Pabalik-balik. Tabla na ba? Iniiba ni Wesley. Talagang may pakiramdam siya dito na parang lamang siya. Kasi Bishop versus Knight nga naman. Mas aktibo Bishop. Takes Knight F3. Okay. So double din naman. Chumek muna. King F1 and Rook G6 hamon tore. Capture, and Knight takes D4. Okay. Equal pa rin. Bishop E5. Grabe. Wow. Squeezing. Yan ang mga gusto ko sa dapat ina-apply lagi ni Wesley sa laro niya. Capture, takes, and Rook E3. Check, angat, D5. Capture, Rook D4. Pero equal pa rin, Rook and pawn ending. Ayun. So, lamang ng isang pawn si Levon. Lamang ng isang pawn. Karera. Ayun, nag-King C5. Para pag B2 ay walang Rook B6. Nag-Rook G3.
Check muna. Ayun! Mga kamatsas, pag-check, pagtira ng King G1, blunderacious. Aray nako. Sakit ng tira na yon. Dapat is King H3. Naku po, yan ang Rook and Pawn ending. Ang hiwaga ng Rook and Pawn ending. Pag nag B2, baka ito yung iniisip ni Lebon, matitirahan siya ng Rook A3. Kaya iniwasan niya yung ganito. Pag kinapture, may B1 Queen, but the problem is, may A5. At wala namang sigurong ways na magkaroon ng fork or double attack na makukuha yung tore at the same time ay nasa likod pa ng pass pawn. Oh. Queen F5 check, etc. etc. Siguro ito yung medyo nagduda dito si Levon. Baka mamaya may halaw na magkaroon ng double attack at makuha tore then hindi pa makapromote. Oh, pero tabla lang po ito mga kamatsas. King H4, Queen F4 check, King H3, Queen F5 check. Okay, balik tayo. Kaya nag-King G1, yun lamang. B2, Rook B3, Rook A1, yun lang. Naku po. Napakalapit ng King eh. Yun lang, kinapos po ng endgame dito si Lebon at nanalo si Wesley. Bakit? Pag nag-King D5 kasi pipitasin na po yung pawn bago pa makadikit. Bago pa makalapit. Kasi halimbawa isang capture lang dyan, tabla kagad. Kasi mag-A7 din, didikit na yung king. Kaya dito po sa endgame, napakahalaga ng tempo na pag gumanyan, dito muna. Kuhanin muna yung isang pawn, kuha, and then anytime naman yung isang pawn. Grabe, galing ni Wesley matapos matalo sa first round. Humarurot. 2 rounds ang kanyang ipinanalo at ito po ang standing after day 1. Okay, tingnan natin. Nangunguna si Fabiano Caruana with 3 points. Hikaru Nakamura, Wesley So, Sam Sevian 2 points, Gary Kasparov, tied sila ni Leiner Dominguez with 1.5 points. Ray Robson, Sam Shankland 1 point, and Grigory Oparin ay 0.5. At meron pa pong nasa baba, Levon Aronian 0.5. Okay. Yan ang kaganapan pong nangyari. Update natin after day 1 ng kanilang bakbakang Rapid 9LX tournament at aabangan pa natin ang mga susunod pang mangyayari sa day 2. Dedire-diretsohin na ba ni Wesley? At ito pong si Fabiano Caruana, talagang grabe naman ang momentum. Fresh US champion, walang talo. At sino-sino na ba ang mga nabiktima ni Levon Aronian? Grigory Oparin, Sam Shankland, and Hikaru Nakamura na tumalo sa first round kay Wesley na biktimatize sa round number 3 kay Fabiano Caruana. Maraming salamat po mga kamatsas. Manatili po kayo nakatutok sa ating channel at sa ating I am Roderick Nava Facebook page. Pinopost din po natin. Late lang talaga ng isang araw para kahit papaano sa YouTube po mag-focus muna bago mag-replay or mag-review doon naman sa ating FB page I am space Roderick space Nava. Okay, paki-follow nyo na rin po sa mga hindi pa nakakapag-follow doon. At sa nalalapit po na November 2, ang ating 13th edition ng Kamatsas Rapid Open Chess Tournament na gaganapin po sa Icon Convention Center, Isabela, Kawayan. Ayun, sa Kawayan City, Isabela. Okay po, sana magkita-kita tayo doon. At sa mga gusto naman pong mag-training para sa ating second batch online, ay lalapag ko lang din po ang details, how to register sa comment section below, ipipin po natin. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.